Ngayong Father's Day, hindi na kami lumabas kasi nakaramdam ng paghihirap sa paghinga ang aking foodra. Kaya nung chinek ko yung pulse oximeter, medyo mababa nga yung SpO2 niya. Kaya pinrepare ko yung nebulization at ninebulize ko siya para maging okay yung paghinga niya. Sa totoo lang, kailangan talaga natin magkaroon ng ganitong machine sa bahay, itong nebulization kit. Tsaka pati na rin yung pulse oximeter katulad nito. So ilagay ko na lang sa orange app. Kasi nung chinek ko talaga, medyo mababa yung SpO2 ng aking foodra. As you can see, ayan. As in, ganyan talaga siya. And medyo nahihirapan talaga siyang huminga. Kaya pinipare ko talaga yung nebulization kit, pati yung machine na to. Ugali talaga nating mga Pinoy na laging ginagamit itong bahay ng ice cream. So pagkakamlan talaga natin ng ice cream, pero kapag bubuksan natin, tchanan! Nebulization kit pala o kaya mga fish. Pero eto nga pala yung nebulization kit. So i-assemble natin yan together with itong pampa-dilate and pampasimento ng ating daluyan ng air. So ating paghinga sa loob ng lungs. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-assemble ng nebulization kit. So, madalas ginagawa namin ito sa clinical setting pero pwede rin ito sa bahay. And hindi ko ipapakita yung mga pangalan ng gamot kasi alam nyo na bawal dito sa video. Pero anyway, ganito lang siya kasimple. I-assemble nyo lang siya. Ilagay itong drops. Ayan, para parang mag-i-steam siya kumbaga. So kapag na-assemble na natin, ikakabit natin lahat-lahat. Tapos yung tube, ikakabit natin doon sa nebulization machine. Ayan. So make sure na hugasan mo na lahat para at least iwas contamination. So ganyan siya and itetest natin kapag gumagana siya. And yan, nabuhol-buhol yung yung saksakan. So ayan, eto na. Ayan. So ganyan siya. Pag umuusok yung steam, pwede na. Bale, katatapos lang pala namin kumain dito and nakapag-rest habang nagpapahinga ang ating foodra, sinet up na natin yung nebulization kit and tinuruan ko na rin siya kung paano niya i-set up mag-isa, especially kapag wala ako para alam niya yung ginagawa niya and makapag-nebulize siya sa sarili niya. Ayan. Pag kasi mga seniors na, alam naman natin na medyo humihina yung resistensya. Kaya prone sila sa mga respiratory illness katulad dito. Kaya kailangan natin gawan ng paraan katulad ng pag-nebulize. The next day, kinumusta ko siya kung ano na yung nararamdaman niya. At least nakitaan na natin ng improvement. Hindi katulad ng gabi na as in, medyo nahihirapan siyang huminga. Pero syempre, ipagpapatuloy pa rin natin yung pag-nebulize sa kanya kasi minomonitor natin yung mga vital signs niya, especially sa SpO2 tsaka yung mga iba pang simptomas. Bilang isang registered na healthcare worker, ang ginagawa kasi natin is initial nursing management bago natin i-refer yung patient sa hospital. So since meron naman tayong equipment, mga existing prescription, and mga stock ng home medication, why not yun muna yung gamitin natin para ma-manage. So ayun na nga, may nebulization kit, may Salview, mga ganyan para at least ma-alleviate yung paghirap niyang paghinga at mapataas natin yung SpO2 at mapanormalize yung vital signs. Pero kapag talagang hindi na natin ma-manage, tas hirap talaga siyang huminga and nakikita mo talaga yung struggle physically, mentally, emotionally, doon na talaga yung time na i-rush na natin sa hospital. Pero so far, okay naman at mukhang na-manage naman natin. Alam nyo, importante rin itong pulse oximeter. So, mabibili lang ito sa mga yellow app, orange app. Ayan. So, buksan natin. And, ayan, oximeter siya para i-check natin yung PR ko, RR, and SpO2. Tapos, kung makikita nyo dito, ayan, i-stick ko lang yung finger ko. Makikita nyo lumabas na 97 yung SpO2 ko, yung oxygen saturation ng dugo ko, and then yung PR is 70, RR is 21, and then yung perfusion index ko is naglalaro ng 16, 17. Ayan. So, ibig sabihin, normal yung vital signs ko. Except yung BP, hindi pa ako nagbi-BP. Another round of nebulization para thoroughly ma-relieve yung sintomas na nararamdaman ni foodra. So, hindi pwedeng minsang nebulization lang yan. Tapos, i-check rin natin yung kanyang vital sign after nito. After 30 minutes,
chinek ko ulit yung kanyang vital signs, especially sa SpO2 niya, kung tumaas nga ba yung kanyang blood oxygenation. So nakita natin 96, 95 as previously na 94, 93. So at least nag-improve siya, di ba? Nya ngay marigata karlatang agangas uno medyo mayatan ngam adalata. Dati basit ha. Ngam kaguyok una inya. Ang kaguyok sige. Basta damdama Damdama agsuog ka man. Kaya, ibig sabihin, hindi na namin siya isusugod sa ospital kasi medyo nag-i-improve naman na yung condition niya. Hindi kagaya kagabi or nung isang araw din na medyo nahihirapan talaga siyang huminga. So, at least na-manage natin. And hawak ko ngayon etong pulse oximeter. So, sa akin naman, 97 yung oxygenation level ko. Tapos, yung aking pulse naman is 80. Yung perfusion index ko is nasa 20. RR ko naman is nasa 20. Ayan. So, ito naman mabibili natin sa yellow app, orange app, violet app. Ayan. So, that's it guys. Happy Father's Day and ingat lagi.